Breaking news mga kabayan, Amerika ang tapang talaga. Bumawi ang puwersang Amerikano sa People's Liberation Army Navy. Malaking spy drone ng Amerika lumipad malapit sa hangganan China upang mangalap ng impormasyon sa Chinese submarine base. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Senator Mark Oleta sinabing isusuko na lang daw natin ang Kalayaan Island Group sa harap pa mismo ng mga opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas. Philippine Navy nanindigan na ito ay atin, our seas, our rights, our future. Kayo, papayag ba kayong isuko na lang natin ang Pag-asa Island, Parola, Likas, Ayungin Shoal, Sabina Shoal at marami pang iba? Amerika nagbigay ng kanilang babala, leave Iran now. Nako Iran, mukhang tagilid na. Israel nag-aantay ng green light mula kay President Trump upang maglunsad ng opensiba sa Iran military target, US F-35. Pininturahan ng kahawig sa eroplanong mandirigma ng China. Gagamitin ang nasabing eroplano upang sanayin ang mga piloto ng Amerika kung paano sila kikilos, dumepensa at umatake laban sa mga fighter jets ng People's Liberation Army Air Force. Amerika nilapitan ang nuclear submarine base ng China. Grabe ang tapang talaga ng mga Amerikano. Kung akala ng China na sila lang ang marunong gumawa ng pag-iispiya, nako, sanay na sanay dyan ang Amerika. Ginamit ng US Navy ang kanilang MQ-4 Triton na nakabase pa sa Japan upang manmanan ang military base ng People's Liberation Army Navy sa Hainan, China. Nangyari ang insidente isang araw matapos mag-usap si President Xi at President Trump sa telepono. Sa ibang balita naman, Amerika nagbigay ng kanilang babala sa kanilang mga mamamayan na kasalukuyang nasa Iran. Sinabi ng US Embassy in I quote, leave Iran now, unquote. Kasalukuyang nag-uusap ang delegado ng Iran at Amerika ngayon sa Oman. Ayon kay President Trump, kailangang i-dismantle ng Iran ang nuclear program nito. Ang kanilang mga missile range ay dapat nilang babaan sa 500 kilometers. Tigilan ng Iran ang pagbabanta nito sa Israel. Tigilan ng Iran ang pagsuporta sa mga proxies nito sa Middle East at kailangang putulin ng Iran ang energy ties nito sa China. Sa ginawang kumpirmasyon ng mga bagong opisyal ng Philippine Navy, muli na namang natalakay ang usapin patungkol sa West Philippine Sea at Kalayaan Island Group. Ikinagulat ng lahat ang mga pahayag na binitawan ni Senator Mark Oleta. Isa na dito ang sinabi niyang bakit dapat kailangan pa ng Philippine Navy o ng Armed Forces of the Philippines na magbuwis buhay kung ang isang area o lugar ay hindi naman daw sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag pa niya, para madali, isuko na lang natin ang Kalayaan Island Group. Sinagot naman siya ni Captain Jess Pilar ng Philippine Navy na bilang isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines, nanindigan ito na ang Kalayaan Island Group ay sa Pilipinas, our seas, our rights, our future. Pinuri naman ni Senator Lacson si Captain Jess Pilar sa kanyang mga sagot sa mga pahayag ni Senator Mark Oleta. Dagdag pa ni Senator Ping Lacson, ang Kalayaan Island Group ay totoong ito ay sa Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. We call now on Captain Jess B. Pilar, Philippine Navy, the most senior among the officers now under consideration. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way, way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Sa batas, kung sino una nakadiscover at nag-occupy, yun ang inasyon na may mag-ari, di ba? Yung Spratlys Island, si Tomas Cloma yung nakadiscover nito. Tinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. This was formalized by way of a presidential decree, PD 1596. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group and it is ours. Pangatawan na natin talaga itong part ng West Philippine Sea sa atin ito. Hindi naman sang-ayon si Senator Erwin Tulfo sa mga sinabi ni Senator Mark Oleta na isusuko natin ang Kalayaan Island Group dahil ito ay sa mga Pilipino, hindi sa China. Kaya nga nakakalungkot dito, Sir
Joel, Ma'am Weng. I mean, may mga kababayan tayo na parang, we have to give it up na lang. Wala tayong kalaban-labang. Parang, we're fine. Ang daming nagbuwis ng buhay sa kalayaan natin. Ika nga, para hindi tayo pasukin dito. Nakakahiya naman. Then suddenly, ngayong henerasyon natin, somebody saying na, sa kanila, may prinisenta silang mapa. Mabigay na lang natin. Wala tayong kalaban. Maliit tayong bansa. Dudurugin lang tayo. Maling mindset, Sir Joel, Ma'am Weng, maling mindset. What are we teaching our children in the future? Hindi naman sa amin pala yung Kalayaan Island na yan. Wala tayong claim dyan. May panukala nga ako, Sir Joel, ngayon, na turuan ng mga bata sa isama sa curriculum from elementary. Yung ating, yung about the West Philippine Sea. Opo. Okay. O kasi Opo, nasa atin hindi po yan yan. kilala ng mga bagong henerasyon ng mga Pinoy eh. Sa totoo lang. Hindi- At gaano siya Opo, kahalaga, mali- kaya balayong kulang tayo sa passion sa paglaban dito sa Opo. ating teritoryo. Opo, kayo naman ho, as a journalist, nakikita naman ninyo, meron po mga vlogger po talagang sobrang depensa, talagang binabakbakan yung gobyerno natin, binabakbakan tayo. So, alam niyo na ho, siguro mapera lang ho yung kabilang Pero bansa. Senador, yung premise po ng argumento po niya, way beyond our exclusive economic zone. So ipamigay Tama ba na lang yun? natin. Tama Oo. bang premise 'yon, Senador? Binasi po yata nung kasama namin, so yung sinasabi lang hieroglyphic map po yun, pero hindi po yun na ino-honor po ng as arbitral ruling. Doon na lang ho natin tignan sa UNCLOS at saka sa arbitral ruling. May pinagbasihan po yung mga mahistrado doon, kaya sila na naging in favor po sa atin. Kung titignan po yung map na prinisintak, wala na po yung Manila Bay, sa nila po eh. Pati sa Palawan po, wala na po tayong karagatan dahil puro Kanila na. Nabura na tayo. Opo. Oo. Tsaka Maburo mahirap yata tanggapin na labas sa ating EEZ ang Kalayaan kasi nandun ang Pag-asa Island. Sabi ko nga sa iyo, Joel, ang Centro di ba Senator ng Kalayaan Island Group ay yung Pag-asa Island. Andun ang munisipyo, At di ba? nandun ang munisipyo, isa siyang 5th class municipality sa ilalim ng Palawan. At may mayor tayo doon. May mayor tayo, meron tayong istruktura Meron po, ng militar doon, may mga paaralan po tayo doon. Meron. Municipality of Kalayaan po yun, sa ilalim po ng Pag-asa Island. Correct. Tama po yun, 300 to about 500 po ang populasyon po ng mga tao po, ng karamihan po mga fisherman po. Yung iba naman po ay mga dependent po ng mga sundalo po natin na naroon ngayon sa Kalayaan municipality. Okay. Ma'am Weng. Ito lang, Senador Erwin, kasi hindi nyo inaasahan sa isang Pilipino na yung posisyon po natin ay hindi kakampihan at papanigan yung posisyon po ng kalaban. What more kung ikaw ay isang Pilipinong mambabatas pa, no? Hindi ba dapat wala bang pagtatangka ang majority na strike yan sa record ng Senado? Commission on Appointments, oo. 'Di ba? Parang hindi maganda Alam kasi. mo, naintindihan ko po kayo, Ma'am Weng, Sir Joel. Opo. Pero dyan nga po sa floor po, discussion po yun. Kaya may kalayaan po siya na mag-interpolate, in-interpolate. Pinapahayag niya kayong opinion niya po yun eh. Kaya nga po, yung pinag-uusapan, isang resolution po condemning doon sa ginawa ng China patungkol sa una, yung sinasabi nila yung freedom of speech, sinisita tayo, and they keep on insisting sa kanila ang wala tayong karapatan diskurso about dyan at mag-claim dahil sa kanila yon. Yun po yung resolution. Unfortunately, meron po yung kasamahan po namin na he is claiming na wala tayong karapatan dyan. Yun po yung pag nag-interpolate kasi, Sir Joel, you can express your opinion, your ideas, pero it doesn't necessarily mean na tanggap po ng Senado po Correct. yan. Oo. Opo. Laban Pinas.